Magandang hapon o magandang gabi o kung anong oras kayo nanood nitong video ito. Ang video ito tungkol sa mga Pilipino o kung saan-saan na halimbawa na petisyon ng mga anak nila na makaisip-isip kung ano kaya, punta ba kaya ako sa Amerika o hindi. Ang pag-decide kung pupunta ka sa Amerika o lilipat ka sa Amerika, depende sa kanya-kanya mga sitwasyon. Kung kabataan nga, maganda ang posibilidad mo, maganda ang mangyayari mo kung lilipat ka sa Amerika. Kung matanda-tanda na, mga retired na, depende din ang sitwasyon. Minsan, parang hindi maganda or mahirap maglipat dito na hindi ka na working age. Ito ay usap-usap lang o diskusyon lang tungkol sa mga ganong sitwasyon. Iamin ko sa iyo, hindi naman ako eksperto sa mga ganitong mga bagay. Hindi rin ako nag-advise or sa mga sitwasyon na ito. Kung hindi, mag-usap-usap lang tayo, diskusyon lang ito. So ang gagawin ko, ang unang parte, ang mga sitwasyon na bakit ayaw kang magpunta sa Amerika. Ang ipangalawa, ang suggestion o ang mga diskusyon natin, bakit gusto kang magpunta ng Amerika. So kaya nga ito, Amerika o Pilipinas ba? So ngayon, ang hindi pagpunta sa Amerika, ito ang mga sitwasyon minsan. So halimbawa, ang lahat ng mga pamilya mo, lahat ng mga kapatid, nanay, tatay, kung bata ka pa, nandoon lahat sa Pilipinas. And alam mo naman, tayo mga Pilipino, very family-centered tayo. So yun ang magkapa-diskurahe minsan ng mga tao na magsabi, hindi na lang ako ma-immigrate sa Amerika. So ano na lang, yan. Isa rin sitwasyon yung iba magsabi, dito na lang ako talaga sa Pilipinas. Kung halimbawa, mga kabataan pa na nagtrabaho, maganda ang trabaho nila doon, mga manager na sila, stable na ang buhay nila doon sa Pilipinas. So, minsan makaisip sila, bakit ba naman kaya mag-relocate na naman ako? Mahirap na naman siguro. Kaya nga, minsan yun ang makapadeside nila na dito na lang. Kaya kung talagang stable ka na, maganda na ang trabaho mo doon. So, ano pa kayang mo? Bakit ba? So, yun ngayon. Yung iba naman, matanda na nga, retired na sila. Pero, ang ba, na sila na stable na naman ako rito, maganda ang retirement ko, buhay na buhay ako, malaki ang bahay ko rito. Lahat ng mga sitwasyon mo, maganda talaga na. Tapos, halimbawa ang nepetisyon mo, retired ka na, isa lang anak mo nga nandito sa Amerika, magkasabi ka, lahat ng mga anak ko, ang 5 anak ko nandito sa Pilipinas, isa lang doon. Parang maisip-isip ka na, ano ba kaya? Tanda na naman ako. Bakit ba kaya ako magpunta doon? Kaya nga, yun ang mga sitwasyon na makaisip-isip na hindi ba kaya ako magpunta na lang. Ang isa rin dagdag sasabi ko na stable na ang buhay mo sa Pilipinas. Kaya nga, kung stable na, siyempre, maganda na ang bahay mo, may sarili ka ng maid, may sarili ka ng driver, sa lahat-lahat.
Siguro hindi lang isang maid ang sa iyo mag-asikaso. Pagkatapos mo sigurong trabaho, may ano na, may pagkain na, nakaluto, nakasaing na. So lahat kumpleto na. So maisip ka, ang sarap naman talaga ng buhay. Bakit ba naman mag-iba ka na? So yun ang mga sitwasyon din na baka magkaisip-isip ka na, ano ba kaya? Ang isa rin na sitwasyon, kung halimbawa matanda-tanda ka na o retired ka na ba, tapos masakitin ka na, halimbawa nagkadaan ka na ng stroke na mahirap na minsan maglakad o disabled na talaga, maisip ka, bakit ba naman talaga ako magpunta doon? Sino bang mag-alaga ko? Dito sa Pilipinas, may taga-alaga ako, may caregiver ako, na nandito pa sa bahay, magka-assista sa akin palagi. So, yun ang maisip-isip mo na parang makapaiba rin pag-isip mo na bakit ako alis, bakit ako magpunta sa Amerika. Isa rin na ng ibang mga tao, yung mga social life nila. Halimbawa, marami ka ng kaibigan diyan, mga kabarkada o whatever. Mayroon ka ng membership o association, mga Lions Club, mga JCs o whatever na talagang sangga-sangga ka sa mga kaibigan mo. So maisip mo naman, ano ba kaya? Dito happy na ako sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-iba? So, dito naman tayo yung mga ibang mga rason na bakit ba talagang magpunta ako sa Amerika. Mga sitwasyon na gano'n. So, isa nitong mga sitwasyon na parang malaki talagang mabigat na itong lahat ng pamilya mo nandito na sa Amerika. So, kung lahat ng mga kapatid mo, ikaw na nag-isa doon, lahat ng nanay, tatay, o mo nandito na sa Amerika, so yan ang sitwasyon na parang ano ba talaga? Pupunta lang ako doon kasi nandoon naman. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, talaga, family-oriented talaga. Very close tayo sa pamilya natin. So, yun ang nangyari sa akin. Dalawa lang kaming magkapatid. Yung isang kapatid ko, isang-isa lang talaga, nandito na sa Amerika. Yun ang nagpetisyon ng nanay-tatay ko. Nanay-tatay ko, pumunta na rin dito sa Amerika, nag-immigrate na rin. So ako na lang natira doon, naiwan. So, nang pinitisyon ako, talagang parang wala na talagang iba-ibang isip ko. Kung hindi magpunta talaga ako doon, magpunta talaga sa Amerika dahil ako lang nag-isa doon, lahat sila nandito na. So, yun ang sitwasyon na isa talagang mabigat na maka-decide ka na dito talaga sa Amerika. Isa rin yung mga iba, mga tao na magsabing, oh, I want to pursue my American dream. Totoo talaga, may American dream. Basta kakayod ka lang talaga, yung American dream na yon, makukuha mo. So, ang iba, professional, kung hindi professional, equal tayo, lahat-lahat. Makaya mo rito sa Amerika. You have all the chances here. Kung wala kang profesyon, nandito ka lang, magpunta ka rito, maabot mo pa rin kung talagang kakayod ka. Kasi maraming mga social services dito, makatulong sa iyo, makapatuloy ka ng pag-aaral mo. Kung wala, makapatuloy ka ng mga training mo to further off your experience and employability. So, walang problema naman sa mga ganon. Kung halimbawa, professional ka na sa Pilipinas, totoo nga, paglipat mo rito sa Amerika, hindi talagang makuha mo ang the same pa rin na level ng profession mo pagdating dito sa Amerika. Halimbawa, specialist ka na doon, pagdating mo rito, parang babalik ka sa pag-umpisa na magpasa ka pa sa board exam. It will take a while pa rin na mapasa mo. Tapos, kang
mag-start ka sa very beginning, either mag-training ka pa, kung halimbawa doktor ka, mag-residency training ka pa, hanggang talaga mabalik mo ang dati mong posisyon ng una. So kung ganito, makuha mo lahat yan, magawa mo yan, pero porsigido ka lang, tapos talagang kakayod ka lang para magawa mo yan. Yung mga sitwasyon na yun, maraming mga makatulong din sa iyo sa sitwasyon na yun. Halimbawa, nandito na lahat ng pamilya mo, makatulong sila financially, in another way, para makaahon ka talaga kasi alam mo naman kung bago talaga tayo sa isang place, talagang babalik ka talaga sa the very start pala talaga to further on your life. Ihemplo ko lang gaya sa akin. Totoo, pag napunta ako rito, doktor na ako sa Pilipinas, hindi nga ako nakatraining doon kasi wala akong balak that time. Nang napunta ako rito, siyempre namatay rin ang nanay ko. So, ang tatay ko nag-asawa uli. So, wala nang makatulong sa akin financially para maka-review ako for the board exam. Ang pamilya ko naiwan pa sa Pilipinas kasi immigrant pa ako that time. So, ang nangyari, I really have to struggle para mabuhay ako or makapadala ako ng pera rin sa mga pamilya ko sa Pilipinas. So, ang ginawa ko, ninisip-isip ko, ano ba? Kung talagang I have to pursue my profession na maging doktor ako sa Amerika, matagal na rin ako nag-graduate. Probably by that time, it was probably like 10 or 12 years after my last graduation na napunta ako rito. So, wala na. Parang nakalawang na rin ang knowledge ko that time. Plus, wala akong training, wala akong specialization. So, kalawang na talaga ang knowledge ko. So, ang naisip ko, kung talagang mag-review ako, kailangan ko full-time na review, walang trabaho, aral na lang talaga para talaga mapasa ko ang board exam. So, paano ako mabuhay? Buti nga lang nakatira ako ng libre sa kapatid ko. So, that's it. Libre ang pagtira ko, ang pagkain libre ko. Pero, yun nga, wala akong mapadalang pera sa mga pamilya ko sa Pilipinas. So, ang ginawa ko, naisip ko, isa na lang, hindi na lang ako magdoktor, hindi ako. Kasi, hindi ko talaga mapasa ang board exam ko, hindi ka mag-aral talaga ng tudo. So, ang ginawa ko, mag-aral na lang ako rito ng secondary program na mabuhay-buhay ako rin. So, ang iniisip ko, ay nga, initially nga, nag-nursing aid lang ako. May mga training naman ditong libre sa trabaho na on work na training, while the same time may classes ka, ma-certified ka ng nursing aid, trabaho ka pa rin. So, yun ang una kong ginawa. Then after that, nag-LBN ako. Kasi, maliit naman talaga. Parang assistance ng gobyerno na makapag-aral ka ng Licensed Vocational Nursing, LBN, sa Adult Program Education. So, yun ang ginawa ko. Nag-enroll ako. Parang mga $20 lang siguro ang tuition. Na ganun. Buhay-buhay talaga makaano. So, nagawa ko rin na magtrabaho as a nursing aid and aral full-time. So, nakaahon ako, naging nursing, naging LBN ako rito. Then, ang ginawa ko next is nag-study ako ng nursing na. So, marami naman ang makapatulong-tulong mo. Like that time, ang nursing program, doon nga ako sa University of the State of New York, hindi lang masyadong mahal. May mga assistance na gano'n. Hindi nga ako nag-loan. Pwede ka magka-loan.
para ma-assess sa sarili mo rito. Pero yun ang nangyari ko lang, sarili-sarili ko na lang. Anyway, LBA naman ako that time. Nag-aaral ako ng nursing. Then, yung na nursing na angat na ang buhay mo. Nung dumating ang pamilya ko rito, at least, maka-afford na ako, masusuportahan ko na ang pamilya ko. So, yun ang masasabi ko na kung ano talaga ang kakayurin mo dito, magawa mo kung talagang kakayod ka. You really have to do hard work and good intentions and things like that. Kaya nga mahirap kung magpunta ka lang dito na wala kang mga plano rin, hindi ka kakayod din ng gusto, wala din, hindi mag-iba ang buhay mo. Ang iba rin yung mga older people like retired na sa Pilipinas na pinipetition magpunta rito, petition ng anak. Ang ibang reason yan dahil halimbawa nahirapan ang anak rito sa mga anak nila sa pagbibisit. Naisip naman makatulong naman siguro ang nanay tatay ko makaalaga ng mga anak ko. So yon ang nila na pinipetisyon nila. So minsan naman hindi naman tayo mag-isip na naku, magpunta lang pala ako ng Amerika, mag-alaga ng mga apo ko. So hindi naman ganun. I know mahirap nga mag-alaga ng bata, pero iba talaga ang feeling mo sa mga apo mo. So kaya nga kung ganun na mag-isip ka na mag-alaga naman ako ng apo doon, hindi naman na kasi you will become a lot closer to your family, your kids and to your grandkids. So yun talaga ang mangyari ng iba na hindi naman talaga isa rin na makatulong-tulong naman pa may ganun naman tayong mga Pilipino na gusto tayong magtulong-tulong talaga sa kanya-kanya nating mga pamilya. So why not na mapunta ka ng Amerika para magtulong sa anak mo para pag-alaga ng mga anak nila. Kaya nga marami talaga rin ng mga ibang mga tao na nakapunta ng Amerika, nagpasalamat talaga sila na napunta ng Amerika. Ibagan, nakarinig ako ng mga usap-usapan na yung may isang asawa, yung isang babae na nagsabi, nako, na parang na happy ako na napunta kami ng Amerika kasi yung ngayon dito sa Amerika, itong asawa ko, itong lalaki, yung asawa ko, magaling na parang tulong na sa akin, tulong sa bahay, tulong sa pag-alaga ng mga bata, magtrabaho, parang very industrious na, ganado na para sa pamilya. Whereas daw yung sa Pilipinas pa sila, dahil maluho ang buhay doon kasi makaya din sila. After sa trabaho, minsan pabarkada o whatever, palabas. So, ganun ba? Ikwento ka lang ito. Makwento lang naman ito na sitwasyon. Hindi naman ito pag-discourage na lahat naman, may mga kanya-kanya naman tayong mga sitwasyon. So, ito lang sitwasyon na may istorya ko sa inyo na tungkol dyan. Nagpasalamat yung babae na talagang matinong-tino na sila. Yung lalaki, yung asawa niya, talagang kayod ng trabaho na tulong pa ng pag-alaga sa mga bata, tulong pa sa pagtrabaho sa bahay kung anong gagawin. Whereas sa Pilipinas, wala. Kasi boss ka sa Pilipinas, may maid ka, may driver ka, lahat, kumpleto ka. So yun nakwento ko lang kung ano ang ibang mga reaksyon ng iba. So yun ang parang maganda naman ang nangyari ng reaksyon. So, dagdag ko pa, yung halimbawa, yung mga retired na sa Pilipinas na mapunta rito na petisyon ng mga anak, sana naman
pagdating dito, hindi naman uwi ng uwi. Pwede naman tayong uwi ng uwi kasi naman talagang ma-miss natin ang Pilipinas. Pero naman, I'm just saying na kung uuwi ka, magbiyahe ka sa Pilipinas, hindi sana tagal ang pagstay mo sa Pilipinas. Siguro you could stay for a year there. Pero naman, hindi naman sobra ng isang taon na parang maputol na ang stay mo sa Amerika. Kasi ikwenta nila na you have a continuous stay in the US. Hindi naman continuous talagang hindi ka mawala rito. Pwedeng mawala ka rito, pwedeng magbakasyon ka, whatever. Pero sa isip ko lang, hindi lalagpas ng isang taon doon sa Pilipinas. Kasi kung lalagpas ka noon, that length of time mawala ka dito sa Amerika, na cut off na ang imong stay dito sa Amerika. So next na balik mo, from the beginning na naman ka magkwenta. Kasi they count that length of stay here in America because when you immigrate here, you have 5 years from being an immigrant to apply as a US citizen. So yun ang naman ng continuous stay rito ang importante. Na 5 taon ka na continuous stay na walang putol, maputol lang mga bakasyon, 3 months, whatever. Tama naman siguro bakasyon ka ng 2 to 3 months lang, balik ka na rito naman. Para hindi maputol, then after 5 years na stay mo rito, pwede ka na mag-apply ng US citizenship. Ang once may US citizen ka na, yun ang importante ko masabi sa mga retired na. Because if you are a US citizen, if you apply for US citizen, may US citizen ka na, and you are already 65 years old by that time, pwede ka nang magpa-assist sa gobyerno, yung tinatawag na assistance nila, yung tinatawag na SSI. Pwede ka na mag-apply ng SSI. Mantakin mo naman ang tulong ng gobyerno. Magaling naman din. Maliit lang, $800 lang. For most states, $800. So kung may $800 ka, dalawa kayo, may $1,600 na rin kayo. So yun ang ano ko sa iyo na sana ituloy nyo talaga maging US citizen ka rito. Anyway naman, hindi naman mawala ang pagka-Pilipino natin. Pilipino naman talaga tayo. Pwede naman na i-keep mo back ang Filipino citizenship mo by applying dual citizenship. Pwede naman US citizen ka at saka Filipino citizen, yung tinatawag na dual citizenship. Isa rin ang sa ano ko na bakit maganda o magpunta talaga sa Amerika, kasi itong healthcare dito sa Amerika, totoo naman talaga, maganda ang healthcare din natin sa Pilipinas. Maganda. Sophisticated ang mga doctors, ang mga hospital, maganda. Pero ang problema doon, totoo nga, may health insurance din tayo sa Pilipinas. Yung PhilHealth, something like that. Pero parang limited lang siguro, up to 100 or 200,000 lang siguro ang amount na makakovered sa insurance na yon. So limited ang amount of coverage mo. So yun ang problema. Kung halimbawa maka open heart surgery ka or whatever, that would cost probably more than ₱1 million. So abot siguro ng ₱2 million sama hospital at saka doktor. So yun ang naano ko, kung may PhilHealth ka nga, may health insurance ka doon, kaunti lang ang mabayad sa health insurance. The rest, sa pocket mo na talaga, sariling pera mo na yan, ang bayad yan. So yun ang ano rin, na magsabi ko na maganda rin magpunta ka ng Amerika. Kasi halimbawa, bata ka pa, magtrabaho ka rito, totoo, magbayad ka rin ng health insurance mo. Pero this is
a partial amount na bayaran mo kasi may bayad ang employer mo, may bayad ka rin na dagdag para sa health insurance mo. Parang matawag natin na parang installment ang bayad mo kasi buwan-buwan nga kinukuhanan ka sa paycheck mo. Pero naman pagka halimbawa mga ilangan ka ng healthcare mo, halimbawa ma-hospital ka o magpakonsulta ng doktor, lahat ma-covered yan sa health insurance mo. So wala kang bayaran. So yun ang maganda sa tinatawag nating health insurance kasi talagang lubos na mabayaran. Siguro may mga co-payments ka po each time magpunta ka ng doktor. May co-payment ka rin halimbawa ma-admit ng hospital. Pero kaunti lang siguro co-payment na mga $25 or $50 whatever. So hindi libo-libo. So by dollar ang amount dyan. So yun ang ano dyan. Kaya nga iba rin sa mga retired din, halimbawa pagkadating mo ng 65, pwede na rin ang Medicare kasi yun ang insurance ng Medicare. Yung Medicare na yun, babayaran din yan buwan-buwan. Pero hindi ganun kalaki ang bayaran mo if you have to buy your own private insurance. So yun ang tulong-tulong talaga. Kasi kung halimbawa, marami namang nangyari na magkasakit ka, magka-renal failure ka, na kailangan ka ng dialysis. Kung sa atin sa Pilipinas, sophisticated din ang dialysis natin sa Pilipinas, pero bayaran mo. Siguro, what I heard, magbayad ka siguro ng mga 5,000 for each dialysis. For dialysis mo. Ang dialysis naman, kung renal failure ka na, is 3 times a week ang dialysis mo. So, ganun ang mangyari. Kung 3 times a week, every week, may 15,000 ka. For dialysis payment alone, 15,000 pesos. On top of that, may gastos ka pa sa mga gamot mo. Kaya kung renal failure ka, marami kang mga gamot. So, yun ang ano. Hindi ko man din discourage or whatever, pero maganda talaga rin ang ano natin, healthcare natin sa Pilipinas. Pero yun lang, ang ano ko lang, ang pera, kasi bayaran mo talaga lahat. Whereas kung dito, kung may health insurance ka, covered lahat ng health insurance mo yan. Kung halimbawa retired ka na, may Medicare ka, that is still covered also by Medicare. So wala talagang malaki na pera ang magastos mo for your particular situation. So ito ang mga mga reasons ko na bakit pupunta ng Amerika, bakit hindi pupunta ng Amerika. Pero sa sitwasyon ko, iba kasi. Ako talaga, ever since, ang isip ko na gusto kong aalis lang talaga. Maski pa yung una ko, naalis ako nga. Yung nasabi ko na nung una, naalis ako, napunta ako ng Iran, nagtrabaho sa Iran. Then pagbalik ko, gusto ko magpunta ng Amerika kasi dito na ang parents ko, pamilya ko. So yun ang pero parang binawala ko ang pagka-doktor ko sa Pilipinas. Parang wala na, nilimutan ko na talaga na hindi ako nagdoktor. Although na-nurse ako rito, pasalamat pa rin ako, happy ako. Kasi kung siguro hindi ako nagkayon, hindi ako nagpursige rin, hindi rin ako manarns din dito. Wala rin mangyari. Kawawa kung hindi ako mabuhay, kung patuloy lang akong nursing aid lang. Wala, hindi talaga. So, buti na lang talagang naisipan ko, mag-nurse na talaga ako. Tapos, kung i-compare kong sarili ko na kung sa Pilipinas ako nag-retire, kasi siguro ma-end up lang siguro ako. Hindi ko spesyalista kung nagpatuloy ko ng pagka-doktor sa Pilipinas. Wala, government worker lang siguro ako. Ang ma-end up lang siguro ako mag-retire as ang municipal health officer. Kasi yun ang trabaho ko rin nung una. So yun lang siguro. So magkano lang siguro kayang retirement ng municipal health officer? So kaunti lang siguro. So parang hindi ka pa rin
mabuhay ng talagang saganang-sagana ng pagbubuhay. So, yun ang naisip ko rin. Pero dito, nag-retire na ako sa nurse. So, may retirement ako. Iba yung tinatrabahoan ko kasi is county, parang government. Parang county government ang tinatrabahoan ko. So, may retirement ako mismo sa county. Tapos may retirement pa rin ako sa SSS. Although maliit lang talaga ang retirement ko sa SSS. Dahil yung county hospital na tinatrabahoan ko, hindi kami kinakaltasan ng SSS. So ang kaltas ko sa SSS was during my work na hindi pa ako nagtrabaho sa county. Nagtrabaho man ako private hospitals, whatever, yun ang mga kaltas ko sa SSS. Yung military ko rin, dahil nag-reserve ako sa military, yun ang kaltas ko rin sa SSS. So, then, may part-time job ako while working in the county na tinatawag nating na registry, nursing. Yun, may kaltas din ako sa Social Security diyan. So yun, naipon-ipon. So may retirement din akong nakuha sa SSS pero maliit lang. Yung sabi ko sa military ko, reserve man lang ako, may active duty ako pero kaunti lang ang active duty time ko. Yung panahon lang ng First Gulf War, Desert Shield. So, mga 6 months plus basic training 6 months, AIT, whatever. So, siguro mga 1 year lang ang active duty time na gawa ko. So, lahat yun, reserve time na lang. So, may retirement din ako natanggap sa military. Maliit lang din. So, at least naman, naipon-ipon, maliit. So, nabuhay pa rin ako rito. Buhay, tamang-tama lang mabuhay dito sa Amerika. Tamang-tama lang. Hirap-hirap pa nga. Pero kung itong retirement ito, dalhin ko sa Pilipinas, doon ako mag-retire, malaki na sana talaga. Malaki na ang perang yon. Pero ang problema lang, naisip ko naman, iba naman tayo. Iba ako. Sa ako lang. Sarili ko lang. Naisip ko lang, gusto kong malapit ako sa mga anak ko, sa mga apo ko. Yun lang. Kasi kung Pilipinas ako, malayo na ako sa kanila. Hindi ko na sila makita. So, yun lang talaga. So, may kanya-kanya naman tayo mga rason. So, yun lang sa akin. Yun ang mga rasones ko lang na bakit ako talagang napunta rito. Tapos, taas-taas naman siguro itong video ko. Kaya nga, time naman siguro to go. So, mag-request na rin ako. Kung halimbawa mapanood nyo ito, kung magustuhan nyo, hindi naman magustuhan ang mukha ko kasi tanda na ako, hindi din ako, pangit din ako. So, pero kung magustuhan mo, ipakilike naman. Tapos, kung halimbawa, makasubscribe ka, i-subscribe mo naman ang channel ko. Please subscribe my channel. Yun lang man ang pakiusap ko. Isa-subscribe mo na lang ako, please. Kung i-ano mo rin para malaman mo kang subsequent na palabas ng mga video ko, whatever. So, paki-subscribe kung may mga kaibigan ka, sabihin mo, paki-subscribe din sa akin. Kasi Pilipinong-Pilipino naman tayo. Kung overseas Filipino worker ka na Pilipino, whatever, nakaintindi ka sa Tagalog kung ito. Kasi naman lahat ng tayo sa Pilipinas, maski Bisaya, makaintindi ng Tagalog. Iyon lang ang kung magbisaya ako, kasi Bisaya talaga ako, mahirap rin. Ang Bisaya lang makaintindi niyan. Yung iba hindi makaintindi. Whereas kung magsabi kang magtagalog ka, masabi ko na 90% siguro or 95% ng mga Pilipino makaintindi talaga ng Tagalog. Kasi yun talaga ang basic natin salita. Maski Bisaya ka, nag-aral ka naman, hindi ba may Filipino subject tayo? So may Tagalog tayo. Makaintindi pa rin. So, yun lang ang pakiusap ko. Paki-subscribe please. And
ngayon pandemic na ito, ay mag-ingat tayo. Kung available ng vaccine yung Pilipinas, magpa-vaccinate kayo. Talagang importante talaga vaccinate. Yung mga haka-haka, mga usap-usap dyan na hindi maganda ang vaccination, buti pa na lang na may protection tayo kaunti kaysa yun namang na-vaccinated na ng mga tao, huwag ka mag-isip na, na-vaccinate na ako, pwede na akong lalabas na. The same thing pa rin, mag-ingat pa rin tayo, mag-mask tayo, social distancing pa rin, frequent washing hands pa rin, kasi maski na vaccinated ka, pwede ka pa rin, maka-COVID pa rin, pwede ka pa rin. So, ganun, mag-ingat talaga tayo, mag-ingat tayo. Pero isa rin, ulit ko na naman, paki-subscribe ka. Please, paki-subscribe. And sige, till next time, bye-bye, and bye. Bye talaga. Bye-bye.